maawatan tunggal may sakara kami. Dagiti nga saom ket adda kani dagiti banag pakaawat mo tunggal may sakara kami. Sika Apo Diyos iti bumiyangken makiadda. Tapno kasta adtoy nga madan kami iti panakaammo ken panakaawat. Ken uray pay Apo Diyos iti kisuro kada kami. Puro ta mga Apo Diyos tinindagan nga bibig natin kasta dagiti. Isuro na Apo Diyos kada kami ket ati Apo Diyos nga nagtaod Apo Diyos ken ka nga sikat ti Dios nga ang mangipalasat ken kuana agad dagiti saom Apo Diyos. Ngayon kamadalin iti daytoy nga ragi. Agyaman kami iti panakiatam. Iti tunggal maysa kada kami Apo Diyos daytoy daot nga kararagmi tinagati ko Jesus. Amen. Amen. So I hope nga han nga agkapso-kapsot daytoy ko. Medyo weak ti internet yung nag-email kit diti Converge ket i-restore ta kan mabigat. So ayan, i-upload ko lang yung notes tayo then we start. Notes. Okay, dito yung Book of Daniel. Dito yan ti notes tayo. Kuna na to, The Book of Kingdoms. The Book of Kingdoms kasi mostly sarsaritaan na dagiti na duma-duma nga pagpagarian. So ayan, sasaritaan na dagiti tay ni-reveal gamin ni Apo Dios ditoy dagiti na duma-dumang agsasarunong nga empire nga agari iti daytoy nga lubong kini Daniel. So daytoy ti historical setting iti Daniel. So daytoy kasilpunamot lang daytoy dayjay diway nadadal ti Isaiah, Jeremiah, Lamentations, and then last time is Ezekiel. The same storyline, yung dinadaluyan ng kwentong ito tungkol sa yung pagka-exile ng Israelita dahil sa sobrang sama nila, sobrang paglabag nila sa kanilang kasunduan sa Panginoon, sa covenant na ibinigay kay Moses, talagang hinayaan ng Panginoon or dinisiplina ng Panginoon sila. Umabot sila sa punto talaga na ganyan, nadala sila sa exile. So, ang Book of Daniel, most likely, sabi dito, under si Daniel na nandito si Daniel sa panahon ni King Josiah. So, most likely, yung pagkakadala niya, siguro mga nasa unang batch sila ng mga napunta sa Babylon, yung closing, sabi dito, closing years of the House of Judah. Yung end part, bago sila sakupin. So, ibig sabihin, si Daniel kasi ilang beses na umatake ang Babylon sa Israel Kasi mga nationalistic ang mga Israelita. So kahit may na-exile na sa unang atake, may nagbubuo pa rin, may mga nagbubuo pa rin ng grupo, and then hindi sila parang kinukontra pa rin nila yung empire, hindi sila nagbabayad ng buwis. So umaatake ulit yung kwan to crush yung mga insurrections na yon. So pero yung batch nila Daniel, sila yung unang nadala doon sa Babylon. And by 606 AD, ibig sabihin nito, pagkukwentahin natin yung taon, 600 years bago ipanganak ang Panginoong Hesus. So yun yung kwento nila. Yung taon, kasi pabaliktad yung pagkwenta nila rito from 4,000 nung estimate nila kay Adam, pababayan hanggang 0 kay Jesus Christ. So, around 606 years before na ipanganak ang Panginoong Hesus. So dito nyo ma-appreciate na titingnan ninyo kasi itong mga sinulat ni Daniel, mapag-aaralan natin mamaya na tinatalakay, marami ang pagtalakay sa Mesiyas na parating. Napakadetalyado ng mga pagkakabanggit rin ni Daniel. Dito mo ma-appreciate yung
clarity ng mga prophecies ng Bible. So, ayan. Itong panahon ni Daniel, iprinapisay na ni Isaiah ito. Iprinapisay na ni Isaiah doon sa Isaiah chapter 39. At talagang very clear yung prophecy ni Isaiah. Hundreds, I think hundreds of years, hundreds rin yung distansya ng edad, panahon ni Isaiah sa ni Daniel. Pero i-describe ni Daniel ito, may mga verse tayo rito. Yung ito, sabi dito, "Behold, the days are coming when all that is in your house and what your fathers have accumulated until this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And they shall take away some of your sons who will descend from you, whom you will beget, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon." Very, very clear ito. Kasi ang tinutumbok ng prophecy na ito, yung hari noon. So, yung pagkabanggit dito na some of your sons will descend from first. And they shall take some of your sons who will descend from you, whom you will beget. So from the royal family. And yung pagkabanggit niya, they will be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Maglilingkod sila doon. Very clear yung pagkakabanggit ni Isaiah. And this is, ang layo nung agwat ng panahon na yan. Tingnan natin si Isaiah. Anong taon ba si Isaiah? Noong yung prophecies ng Isaiah dito. Isaiah is around anong year ba ang Isaiah? Yung pinag-aralan natin noon. Hirap pa natin. Dami yung notes natin sa Isaiah. Southern Kingdom. Balikan na lang natin siguro. Marami yung notes natin sa Isaiah. So, ayan. But yun, I think hundreds ang agwat nila. Pero very clear yung pagkakabanggit. So, sinabi rin, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with some of the articles of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God. And he brought the articles into the treasure house of his God. Ito yung Daniel chapter 1. Tinatalakay niya yung sinamsam nila yung pag tinatawag nilang articles, yung mga gamit nila sa loob ng temple. Ito yung ginamit ni Belteshazzar noon na yung to the gods of gold. Sabi niya, yung mga gamit nila na mga gintong baso, mga ganon. So very literal na yung prophecy doon kay Isaiah, nangyari talaga. And dito sa baba rin, then the king instructed Aspenas, the master of his eunuchs, to bring some of the children of Israel and some of the king's descendants and some of the nobles, young men in whom there was no blemish, but good-looking, gifted in all wisdom, possessing knowledge and quick to understand, who had the ability to serve in the king's palace, in whom they might teach the language and literature of the Chaldeans. And the king appointed for them a daily provision for the king's delicacies and of the wine which he drank, and 3 years of training for them, so that at the end of that time they might serve before the king. Now from among those of the sons of Judah were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So ito yung kilala natin na Shadrach, Meshach, and Abednego, and si Daniel na Belteshazzar ba? Binigyan na pangalan kay Daniel. So yun yung very talagang makikita mo yung pag nagsalita ang Panginoon, sinasabi niya yung future na as if nangyari na. Very good. Kaya ang Panginoon tawag natin, timeless. Parang hindi siya time-bound. Okay?
So si Daniel, makikita natin dito na napakahaba ng panunungkulan ni Daniel. Apat na empire na naghari dito sa mundo ang dumaan. Parang nasaksihan niya ang apat na empire. So ito, yung empire ng Babylonians, parang mga world power itong mga to. Sila yung dominant. Kasi for example, sa atin noon, nag-aagawa ng mga, nag-i-expand. Lumaki rin. Ang umabot sa atin kasi, itong sa Spain. Sa Spain na, kaya nasakop tayo ng Espanya. Pero Roman na yan. Roman na nasa kategory na ng Roman. Egyptian, Medes, and Persians. So, ayan. At naglingkod siya kasi sinakop nila yung Babylonia, yung capital, kung sinong sumasakop doon, sila ang bagong world power. So, yun. Nakita ni Daniel yung pagkasira ng Babylon at hanggang doon sa dulo, nakita niya yung pagbagsak ng mga ito na kaharian. Okay? And then, ano pa? Nakita rin ni Daniel yung mga naabutan niya yung mga first batch na pabalik sa Israel. Yung pupunta doon para ayusin yung temple, naabutan ni Daniel yung mga yon. So, yun yung sabi ko, hindi na bumalik si Daniel sa Jerusalem Kasi alam niya yung mga rules ng Israel na hindi sila pwedeng mga eunuchs na pumunta doon kasi parang cursed sila So, sabi nga rito, kung sa New Testament, ang tawag natin kay Paul apostle to the Gentiles, tinatawag na sa maraming scholars, tinatawag nilang si Daniel na the prophet to the Gentiles. Parang ganun yung kanya na prophet siya ng Panginoon pero sa Gentile siya naglilingkod. Sa Gentile siya nagmi-ministry. Parang similar sila. So he is like the Paul of the Old Testament and Paul is the Daniel of the New Testament. Ano pa? Anong mga nare-record, anong mga nakatala na information regarding kay Daniel? So tingnan natin dito. So isa siyang royal family. So nandun siya sa kingship ni Josiah, nabanggit natin kanina dito. At kasabayan ni Ezekiel. So itong mga to. So Ezekiel is a son of a priest, pari yung tatay niya. So ito coexist itong kingdom yung office of the king and office of the priest. So most likely magkakilala sila tong dalawang ito. Ginugroom si Ezekiel for the temple, ginugroom naman si Daniel for yung throne sana, parang ganon. So nagpang-abot sila. So nabanggit ni Ezekiel, actually kinote ni Ezekiel siya. Sabi dito sa 12 to 14, binigyan siya ni Ezekiel, "The word of the Lord came again to me saying, Son of man, when a land sins against me by persistent unfaithfulness, I will stretch out my hand against it. I will cut off its supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it. Even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness, says the Lord." So parang highly regarded kasi si Noah, si Daniel, and Job sa mga Jewish people. So parang sinasabi dito, kahit nandun si Noah, Daniel, at Job, so sila lang ang maliligtas. Parang gano'n. Parang hindi nila, kung mag-intercede man sila, hindi tuloy lang yan yung paghatol ng Panginoon. So parang gano'n yung punto ng prophecy na ito. So, ayun, yung pangalan ni Daniel, ang ibig sabihin noon ay God is my judge or prince. So, yun. Yun yung literal na meaning ng name ni Daniel.
Noong umatake ang Babylon sa panahon ni Daniel, he was around 16 years old, mga ganun, 16 years old to 17 years old. So he was able to, nakita niya yung pagbalik ng Israel eh. So yung panahon na prophecy na ang Israel ay nasa Babylon para sa disiplina nila, eh yung prophetic doon, nabanggit natin noon, 70 years yan eh. So kung idadagdag mo yung edad niya, edad ni Daniel na mga 16, sabihin na round na natin 20. So mga around 90 years old, umabot si Daniel ng mga around 90 years old. So yun yung siguro mga nandun na siya sa 90s noong magsimula ng pabalik sa Jerusalem yung batch per batch na umuwi. Okay? So batang bata siya, nagbibinata siya dito nung dalhin siya sa Babylon. Okay? Ang isa pang nabanggit, pogi raw ito. Pogi si Daniel. Literal na binanggit sa Bible. Mamimili sila ng mga matatalino, edukado, yung talagang pang front. Parang gano'n. At ito, napili itong apat na ito. Shadrach, Meshach, Abednego. And, ayan, dahil meron siyang natatanging kaloob, bigay ng Panginoon sa kanya, wisdom at yung kakayahang parang kay Joseph. May kakayahan siyang magpaliwanag or umintindi ng panaginip. So, pero nakakapagtaka rin, no? Kasi nanaginip rin siya, hindi niya mai-interpret yung panaginip niya. Pero kaya niya mag-interpret ng panaginip. So, ayan. So, naging tanyag siya or nakuha niya ang favor ng mga nandun sa panunungkulan sa office of the king at yun, itinalaga siya sa House of Magicians, sabi. So ibig sabihin, kaya dito yung binabanggit ko minsan kung anong alam ng mga kalaban ni Daniel 10 times alam niya. So sabi ko nga kung mangkukulam yung mga kalaban niya, albularyo si Juan. Albularyo si Daniel, alam niya rin kung Juan, alam niya kung paano niya linalabanan tong mga to. Kasi yung office na iniligay sa kanya, office of the astrologers, kasi yung mga ancient kingdoms, mahilig silang especially this is a pagan kingdom. Mahilig sila sa mga consultation sa mga spirits, tinatanong nila yan. Pag umaatake sila, pupunta sila sa gera. Marami silang pamahiin. So wizards, nanonood kayo ng pangalan nito? Pangalan nung si Harry Potter, mga ganon. Soothsayers, wise men. So, most likely, dahil nabanggit natin kanina na kung si Paul ang apostle to the Gentile, na at tinatawag natin si Daniel ang possible rin na prophet to the Gentile. Makikita natin dito na malaki ang influence niya dito sa mga astrologers, wizards, soothsayers, and most likely, itong grupong ito from the east, itong grupong ito na bumisita kay Jesus Christ 600 years later, maybe influenced by Daniel. Maybe galing kay Daniel yung mga revelation sa kanila, mga prophecy. Bakit alam nila? So, ito yung makikita nating connection ng bagay-bagay of the Israel towards the east. So, ayan. So, kasi nandito sa mga kingdoms na ito yung office na pinaglagyan kay Daniel noon. Kasi matalino siya, marunong siyang mag-interpret ng panaginip, at talagang king's advisor siya. So, ayan. So, nagtatak tayo, bakit yung mga wise men, paano nila nalaman yon? So, dito makakakita tayo ng possible link na it may be the preaching or the teaching of Daniel that gave them those revelation. No pa? Chief advisor siya ni Nebuchadnezzar. So talagang hindi lang siya nasa office,
talagang siya. Sabi nga ng kwan baka possible pa nga na pag may pinupuntahan ang hari, baka possible pa raw na inilalagay siyang in charge of the kingdom. Parang ganun yung sabi nila. Ganito katindi si Daniel na he is by the side of Nebuchadnezzar. At makikita natin na hindi lang kay Nebuchadnezzar. Sa sobrang tindi ng kakayahang na giftings or talino kay Daniel, hindi siya sinasayang ng mga nananakop. So kilala siya siguro talaga. Kasi ito naman mga kingdoms na ito, hindi naman sa hindi sila magkakakilala Talagang they trade to each other pero nag-iisipan rin 'yan paano magpabagsakan. So Daniel is familiar sa kanila. Nung pumasok yung nung ipinasa ni Nebuchadnezzar yung rulership sa kanyang anak, nandun rin si Daniel. So yan, yung second generation ng kingdom, ininterpret niya rito yung writing on the wall. And then dito, nung bumagsak ang Babylon, kasi on that night na nagsulat ang Panginoon sa wall at ininterpret ni Daniel, on that night, yan rin yung pag-atake ng kingdom, yung Medo-Persia, ditong sumunod na kingdom. At nandun si Daniel, binati pa ni Darius. I-reinstate kasi siyempre si Daniel ang expert sa kingdom doon, sa mga tao doon. Kinuha rin ni Darius na maging kwan. Actually, and he became a friend of Darius. Umiyak pa tong hari nung kwan. Inisahan sila ng mga kalaban ni Daniel. Pinulitika siya. Na-trick siyang gumawa ng batas para ipagbawal ang pananalangin sa ibang Diyos ng kaharian. So si Darius, naisahan siya rito At wala siyang magawa. Iba may kasabihan tayo, utos ng hari, hindi na babalik. Kahit yung hari, hindi niya pwedeng sirain ang batas na nagawa na niya. Yung salitang naibigkas na niya. Yun yung concept ng kingship. Kaya in the context of the Bible, God is introduced as a king. Kaya sinasabi natin na pag nagbigkas ang Panginoon, batas yan. So, kaya ito, may mga pag nananalangin ka sa Panginoon and in your personal walk with the Lord, may mga direct revelation siya sa'yo, nangusap siya sa'yo, and may sinabi siya sa'yo personally regarding anything. Take that as done. Kasi pag nangusap ang Panginoon, batas yan. Kasi He is in the context of kings. Hindi kagaya sa atin na sa Pilipinas, na sa context tayo ng demokrasya, na gumawa ka ng batas, mamaya inamyendahan ng sumunod. Walang amyenda sa Panginoon. So, ayan. Yun yung dito makikita natin si Darius. Yun yung isang nature ng kwan. Hindi niya pwedeng baliktarin yung salita niya. And then makikita niyo rin ito dun sa kwento ni Esther. 'Di ba gumawa yung edict, gumawa sila ng batas na papatay ng lahat ng Israel. Ginawa ni anong pangalan nun? Yung kalaban ni yung Naaman ba? Yung binitin rin nila. So, yun. Yun yung makikita ninyo na ang ginawa na lang ng hari, kasi hindi niya pwedeng sirain yung ibinigay niyang edict sa kalaban ng Israel. Ang ginawa na lang ng hari, binigyan niya ng batas rin ang Israel na may karapatan sila or may right sila to defend themselves, to arm themselves. Para kung may umatake sa kanila, kikipaglaban sila. Yun yung ginawa. So makikita niyo yung nature. Dito tayo makaka-reflect na ang Panginoon, huwag mong pagdudahan yung salita niya.
So, yun yung concept niya because he is in the context of kings. Okay? Daniel served under Cyrus rin. So, ang haba ng panunungkulan niya. Okay? Sana ganun rin tayo. We serve until our last breath. Around 90 years old si Daniel. Okay, may mga verses dito ng panunungkulan niya. And ano pa? Ano pa ang nalalaman natin kay Daniel? So, dito, ang ganda ng reputasyon ni Daniel. Kasi dito sa Biblia, isa siya sa iilang mga tao na walang nasusulat na negatibo sa kanila. So, ayan. Si David is man after God's own heart. Pero ang dami niyang sablay. So, ayan. Abraham, ang daming nasulat na sablay niya. So, ang mga makikita mo lang talaga dito na Enoch. Walang nabanggit yun eh. Si Melchizedek. Ayan, mga yan. Daniel. Ano pa? Joseph. Jesus. Mga ganyan. So ilan sila. Pero isa siya sa tao na ganun. May reputasyon siya na and then sa pagdating sa faith, unwavering, persistent sa prayer, either in the face of death, talagang, and yung talino niya, yan. And then, mapagpakumbaba rin. So, binanggit ng Bible na, sinong pinaka, binanggit kasi sa Pentateuch na si Moses ang sinabi ng Panginoon. Pero mapagpakumbaba rin itong hiko. And then, yun. Of course, Daniel is yung no compromise. Yun yung isang reputasyon niya. Kasi talagang kahit sa pagkain. So, sa atin ngayon, January. Talagang magda-diet na ako. Ganun yung mga New Year's resolution natin. Tapos, yun yung sinabi mo nung patapos ang taon. Tapos, sa February na pala. Nagbabago yung Pero siya, yung unwavering na niya. Kaya, nagliwanag talaga siya doon sa Babylonia. Kaya hindi ka magtataka na kahit yung mga sumunod na mga empire, kinikilala nila yung kaliwanagan ng taong ito. Okay? Ayan, nabanggit natin. So around nung dinala siya mga 16, 17 years old, we round that off. Gagawin nating 20. And then ang pagkaka-exile, yung sukat ng pagka-exile ng mga Israelita is 70. Mamimilang sila ng 70 years. So i-round mo yung 20 plus 70, that's 90. So hindi na rin nagtagal nung bumalik na ang Israel. Nawala na rin si Daniel. Namatay na rin. So, maaring katandaan o hindi natin alam kung nagtagumpay yung mga kalaban niyang. Pero naniniwala ako nasa katandaan. Katandaan siya namatay. Matalino to. Sabi nga kung anong alam ng kalaban niya, 10 times. Nagplaplano pa lang. Checkmate na agad. So, matalino to. So, hindi ako naniniwala na napagtagumpayan ng mga kalaban niya. Okay, bakit naiiba si Daniel sa mga propeta? Ano yung kaibahan niya? Ito yung sinasabi ko sa kanina na papasok dito yung sinasabi ko na siya ay prophet to the Gentile. So makikita mo na si Daniel, in spite of being a Jew, mataas ang katungkulan sa Gentile nation. Parang si Joseph rin. Next to the king. Next to the king. So, parang very similar sila. Very similar sila dito. So, may kukumpara natin. And yung giftings rin nila. Nagpapaliwanag ng panaginip. So, ayan. Yun yung panunungkulan nila sa mga hari. Ano pa? Di ba? Grabe naman tong hari dito. Sabihin nyo yung panaginip ko. Tapos sabihin nyo yung ibig sabihin ng panaginip ko. Sabihin mo yung panaginip. Ay hindi, baka lukuhin nyo ako. Dapat alam nyo.
Yun yung si Daniel. Hindi rin alam ni Daniel nung pan yun. Nasabi na lang sa kanya. Nagpadala siya ng mensahe doon sa hari na bigyan siya ng kunting pagkakataon para manalangin. Binigay naman ng Panginoon yung panaginip at yung ibig sabihin ng panaginip. Kaya dito siya namayagpag talaga. So matindi yung kwan. Madaling magpaliwanag ng panaginip kung sinabi mo. Pero kung hihingin pati yung panaginip, talagang divine na yan. Ano pa? Dito yung sinasabi natin na actually, wala kang mababasa, hindi kagaya kay Isaiah na talagang may call, tinawag ng Panginoon. Si Jeremiah, nung bata siya, pinuntahan ng Panginoon, tinawag na propeta. Si Ezekiel, nandun siya tabing ilog. And then, in status a prophet. Si Daniel, wala talaga. Parang tumatanggap lang siya. So, wala yung description ng being a prophet sa Israel kasi nasa labas siya. Pero dahil sa performance niya, sasabihin mong mga prophecy yun. So, pero walang katungkulan na dito sa Israel, wala kang may pinpoint. May mga ganun siguro, encounter siya with God, but hindi recorded. So, kaya sinasabi dito na hindi siya specifically nakatanggap ng tawag as a prophet. Kaya kung matutulog ka mamaya at nanaginip ka, propeta ka. Pwede palang ganun. Maliban na lang kung bunga lang ng sobrang pagkain. Ayan. Ano pa? Karamihan ng mga prophecies na ibinigay niya to guide Gentile nations or kingdom. So kaya yung sinasabi natin a prophet to the Gentiles. Kasi ang Panginoon, sinasabi nga natin, God is a sovereign God. Actually, even nations, He control these things. At gusto niya na kahit ang Gentile nations ay makasunod sa mga kagustuhan ng Diyos. Gusto ng Diyos na makasunod ang mga bansa kahit Gentile pa yan. So, kasi pag hindi sila sumunod sa kagustuhan ng Panginoon, masisira sila. Israel nga na hindi sumunod, sinira ng Panginoon So, walang sinasanto ang Diyos. So, He is sovereign. So, kaya nga sinasabi ng team natin sa Tribal Gospel Mission, we align with the end time program of God. Kasi parang yung ginagawa ni Daniel dito, he is teaching nations to align on the will of God. So, gagamitin natin mamaya yung comics ng pagpapaliwanag ng nilalaman ng Book of Daniel, yung comics ng Bible Project. Ipapaliwanag natin yung mga prophecies na paano ginagabayan ng Panginoon yung nations at ginamit niya si Daniel. So, yung book niya, dual language. So, kung Pilipino sana, Taglish. Para nag-introduction ng English, naubusan ng English, nagtagalog sa gitna, tapos nung huli, nag-English ulit. Parang ganun. Lovingly yours, Bianong. parang ganun. So parang yung sulat niya is a mixture of language. Nag-introduction siya ng Hebrew, and then nag-shift siya sa Aramaic. Aramaic is the language of the empire. Kung sasabihin natin, English ngayon, world language. And then, nag-conclude siya sa Hebrew ulit. And then, yung klase ng literature niya, apocalyptic. Ito sabi nila, ito raw ay art of writing in the ancient time na nawala. Hindi nila alam kung paano ito. Pero naniniwala ako na marunong ang Japanese dito. Kasi karamihan ng mga animes nila, apocalyptic. So parang kababalaghan, mga ganun. Super things, ganun. So, very similar sila. Itong art of writing na ito na itinatago nila sa mga symbolism yung mga mensahe. So, gumagawa ng kwento at yung kwentong yun may mga kahulugan ang mga
simbolismo. Do not take it literally. Parang ganon. At yung marunong rin lang sa mga simbolong yun ang makakaunawa doon. Sabi nga nila, nawala yung art. Nawala yung art na ito. So, si John the Beloved, ginamit niya itong art na ito kasi bawal outlaw nga ang Kristyanismo sa empire, Roman Empire during that time. Takot rin silang pinapatay nila si John, ayaw mamatay. The Lord's hand is upon him. And pag magsulat naman sila, pag nakita nila na it is a gospel message, isang mensaheng nagtuturo tungkol kay Kristo, tungkol sa mensahe or doktrina ng mga Kristiyano during that time, automatic yan. Sisirain nila i-outlaw nila agad yung librong yon. Kaya si John, gumamit siya ng apocalyptic literature. So pag binabasa nila, parang nonsense, parang mga comics, parang si Goku nagsusuper saiyan, parang mga ganon. Parang walang ibig sabihin. Parang mga kwentong imahinasyon lang, mga ganon yung pag binabasa ng hindi Kristiyano. Pero yung taong palabasa ng Old Testament, maiintindihan niya yung mga simbolo. Pag sinabing, kasi may babae doon, sabi nila si Maria raw yun Yung may babae tapos may 12 bituin sa kanyang ulo. Tapos may dala-dala siyang bata, may pinagbubuntis, pinagsilang. Tapos yung batang isinilang niya inisnatch sa puntang langit. Hindi mong i-interpret na si Mama Mary yun. I-interpret mo yun kasi makikita mo na itong babaeng ito, the woman, Israel, the wife of God, parang ganon. He has 12 stars. May 12 stars ba si Mary? Wala naman Yung 12 stars na tinutukoy nito, stars yung mga anak ni Abraham. It's the descendants. He has descendants from the 12 tribes. Pag palabasa ka ng Old Testament, alam mo yung ibig sabihin ng mga yon. Ngayon, yung mga pagano na hindi naman Kristiyano, nonsense yun. Parang ganun. Yun yung way ni John na ipakalat yung mensahe. Nagpapadala siya ng mga, sabihin na lang natin na coded na mensahe. So, di ba, nauso yan nung high school kami Gumagawa kami ng mga sarili naming letra at may mga katumbas yan. So, ang makakabasa lang sa mensahe mo, yung meron yung interpretation ng code na yon. So, parang Morse code, parang ganon. Pero ito, symbolic mga imageries. At gumamit si Daniel ng ganung at marami siyang sinulat na hindi naiintindihan kasi sinabi ng Panginoon na silyuhan mo. Kaya pag pag-aaralan mo ang Book of Daniel, dapat pag-aaralan mo rin ang Book of Revelation kasi marami sa sinasabi ni Daniel maiintindihan mo sa Book of Revelation. Kasi yung sinabi ng Panginoon kay Daniel noon na silyuhan mo, tago mo yung mensaheng yan, hindi pa napapanahon. Sinabi ng Panginoon kay Jan, buksan mo na, i-reveal mo na. So, nandito sa kwan. Kaya pag nag-aral tayo sa Bible School, kambal yan. Daniel, at saka Revelation na libro. Okay? So, coded message. Kailangan marunong ka rin magbasa. Or nabasa mo ng maramihan yung Old Testament para maintindihan mo yung mga simbolong ginagamit niya. Okay? And ito, paano nakahati yung libro? May 3 section raw according sa observation ni Pastor Bill Scheidler. So, unang section is the personal. Tingnan muna natin tong outline ni Pastor Bill and then we go to the outline or interpretation of Bible Project. Itong Daniel, personal history, yung kwento nila ang tinutukoy sa chapter 1 verse 1 to 21. Dito yung familiar tayo dito, yung pinapakain siya ng syutag. Pinapakain siya ng pagkaing hari. Ayaw niyang kainin kasi yung mga pagkain na yon
lalabag sa mga naituro sa kanya na pagkain ng Israelita. So, sabihin na natin yung mga pinapaulam sa kanya, mga shrimps, mga malalaking sugpo, mga ganon. Eh, bawal yung mga yan. Bawal sa kanila. Walang kaliskis, lechong Cebu, parang ganon. Bawal lahat sa kanya. Kasi yun yung Levitical law na ituro kina Daniel at kinip ni Daniel yun. Doon yung kwento. And then pangalawa, papasok dito yung second section sa chapter 2 hanggang sa chapter 7 na mga prophecies na regarding sa mga maghahari dito sa mundo. Kikita mo dito sa prophecy niya, kwinento niya yung pan. Kaya maraming scholar ang humahamon dito sa Book of Daniel. Hindi nila matanggap na prophecies itong mga to. So ina-argue nila na nasulat na lang ito nung mga kwentong ito pagkatapos ng panahon ni Jesus. Parang ini-interpret na lang nila yung nangyari, ginawa nila ng kwento. Yun yung sinasabi nila. Kasi hindi sila naniniwala sa prophecy. So parang paatras raw na pagbasa. So yun. Kasi nung nagsasalita, kung babasahin mo, parang alam niya, nangyari na, nasaksihan niya. Eh ganun yung prophecy. Ipapakita ng Panginoon sa'yo, and yun yung tinatawag nila na now future. Parang present tense pag nagsasalita siya, pero future things yun. So yun yung tinatawag nila na isang klase ng pag-unawa doon. So hindi matanggap ng maraming hindi naniniwalang scholar na ganun. But kita naman natin, binasa natin. Yung mangyayari nga, prinapisi na ni Isaiah. Paanong pabaliktad yun, yung pagbasa? Sa atin na we believe. Yan, faith yan sinasabi sa Hebrews. Binibigyan ka ng Panginoon ng kaunawaan na hindi mo man may paliwanag, pero nilagay ng Panginoon yung pananampalataya doon. You just know. So, ayan. Ang linaw yung pagkakasabi niya, yung kakasunod-sunod. Yung rebulto na kuwan, ginto, yung dibdib niya pilak, bronze, mga ganun. Pababa yung and then binanggit niya rin yung Messiah. Okay? So, ayan. At yung pangatlong section, revelations regarding yung future history ng Israel. Ano yung mangyayari sa hinaharap? So, dito regarding Messiah, parating yung very vivid rin yung pagka-explain niya dito. Okay? Napakahalaga itong Book of Daniel dahil naglalaman ito ng tatlong napakasikat na kwento. Lagi nating binabanggit. Okay? Sermon ni Pastor Imelda doon sa Danghay at sa church noong Sunday. Itong napakatindi kasi we are running team natin firm, standing firm. Being firm, yan rin hanggang sa anniversary natin na next week. Standing firm. So, ayan, itong mga kwentong ito, napakasikat ng mga to. Laging sinisermon ito. Ang ganda nga naman ng kwentong ito. And then, yung kwento ni Belshazzar, yung nagsulat ang Panginoon sa kwan. Yung wall niya, hinak ng Panginoon. Kung modern sana, nag-post ang Panginoon sa wall niya. Gawain ng kabataan na kwan. I-hack nila yung phone mo tapos kung ano-anong pinupost diyan. Ayan. Yung story ni Belshazzar na many people who perceive. So yun, writing on the wall. And of course, yung Daniel in the Lion's Den. Sinong hindi nakakaalam sa mga kwentong yan? Okay? Naglalaman rin ito ng mga prophecies regarding kingdoms. Ito yung sinasabi kong kwento. Pupunta tayo mamaya. Yung ulo niya kasi, ito yung napanaginipan ng hari. Nagkaroon siya ng panaginip na nakakita ng rebulto. Malaking rebultong tao. Yung ulo niya gawa sa ginto. Tapos yung dibdib niya pilak.
yung dito sa tiyan niya hanggang dito sa balakang, tanso. Yung mga binti niya, bakal. And pinaghalo na yung mga paa niya hanggang doon hanggang sa daliri sa paa, pinaghalo ng bakal at putik, yung clay. So, and then may nakitang nakatayo yung rebulto na yon, and then may bato mula sa labas at tinamaan yung paa. Nabasag yung buong rebultong yon. So, talagang yung panaginip ng hari, alam niyang may meaning pero hindi niya alam kung ano yon. Alam niyang may mensahe. Pero hindi niya naiintindihan, nababagabag siya. Alam niyang may mensahe ang mga sinumang Diyos sa taas kasi hindi naman siya Hudyo. Pero si Daniel lang nagbigay nun. Napakalinaw dito kung i-interpret mo. Interpret ni Daniel ito. Ikaw ito. Yung kaharian mo ito. Tapos susunod ang isang empire. Pahina ng pahina eh. Parang yung bumababa yung quality or yung lakas ng mga kingdoms na magkakasunod. So, yan. And then sumunod yung Medo-Persia, yung pilak. And then ito naman yung Greece. Itong brass belly and tie na Greece sinasabi, dito na yung panahon ni Alexander the Great. So, Babylon, Nebuchadnezzar and Belteshazzar, Medo-Persia, dito na sina Cyrus, Darius, dito na. And then dito sa Greece, dito naman sina Alexander the Great. And then dito sa Rome, ayan na yung panahon ni Jesus Christ na pumasok na tong Greece and Rome. And then ito yung naghari na yung itong mapaghahalo mo ba ang clay at bakal? Madali na lang mabasag yan. Parang ganun, pahina ng pahina. And then may bato na mula sa labas, mula sa langit, bumaba at binasag niya yung kaharian na to. Oh, paliwanag yun ni Jesus Christ. Mula sa labas. The Word became flesh. Dwelt among us. Binasag niya yung kaharian. So ngayon, tingnan mo, lahat, yung Roman Empire, bumaliktad. Yung emperor na lahat ng emperor, bumabanat sa Kristyanismo. Lumaki ng lumaki yung Kristyanismo hanggang yung buong empire naging Kristiyano. Hanggang ngayon, kahit sinong empire dito sa mundo, yung empire nga na pumunta sa atin, si Magellan nga na umapak sa atin bit niya cross. So, yun yung sinasabi niya na may pumasok na kaharian, na itong kaharian na ito nasa loob ng mga kaharian. Ayan. At of course, i-establish niya later tong kaharian na ito. Magiging bundok na lang yan. And then ito, magiging kaharian na for 1,000 years maghahari siya. So, ayan yung millennial reign of Christ na sinasabi natin. Okay? Ayan, sinira ng yung imahe, sinira ng bato. Yung bato na yun yung kaharian ng Diyos. Mapapansin mo si Jesus Christ, pagdating niya dito sa mundo, ang unang preaching niya, kingdom. He talks about the kingdom. The kingdom of God is at hand. Nandito na ang kaharian ng Diyos. Alam niya yung sinasabi ni Daniel. Kasi siya yung nagsabi dun kay Daniel. So, nandito na ang kaharian ng Panginoon at hindi nila na-stop. Tinako nga nila, hindi nila na-stop. Pinatay nga nila, hindi. Yung kamatayan niya, yun yung bumasag sa kanila So, ayan. Okay? Itong Book of Daniel, ina-affirm niya, makikita natin dito na God is in control. Kahit anong nangyayari dito sa mundo, God is in control. Kaya minsan, kahit sa Pilipinas, of course, mananalangin tayo. Of course, mag-i-intercede tayo. Pero minsan sa akin, control mo ba ito, Panginoon? Kaya minsan, ganito ang gawin mo, Lord. Parang ang hirap ipanalangin yun. Kaya sa akin, ang panalangin ko, Lord, kung anong plano mo, tiro.
So, kahit dito, nung bata-bata ako, medyo idealistic ka, pasali-sali ka sa mga welgista dyan. O, ganun eh. Hanggang sa umabot sa punto na, wala, ang Panginoon lang ang makaka-repair nito. Kukurap nila, bahala na sila sa buhay nila. Kaya sa akin nga, bahala sila dyan. May tinawag siguro dyan, dinawag ako rito. At ang alam kong solusyon, pangaral kong Panginoon, darating, ayusin niya ito. So parang ganun yung naging pananaw ko dyan. So, yan, bakit nanalo si Trump? Hindi ko alam. So, ang ginamit nilang verse nung oath-taking ni Kwan, he put kings, he removed kings, quoted from Daniel yun. Binasa nila yon nung oath-taking ni Trump. So, hindi ko alam kung anong role rin ng Panginoon kay Trump dito sa mundo natin. Anong role ni pangalan nito Putin sa nangyayari sa bansa natin? Anong role ni Xi Jinping? Anong role ni pangalan nitong Koreanong to? Ang Panginoon, kontrolado niya lang lahat yan. Kasi sa akin, kung panahon na niya, panahon na. So, kahit nga sa Israel, He is sovereign, naiintindihan ko rito naiintindihan natin dito na God controls everything. Kaya sa akin, hanapin mo lang kung ano yung ginagawa ng Panginoon, yung program niya sa end time. Mag-align ka. Thy will be done. Yun yung prayer natin. Thy will be done. So, ililid tayo ng Panginoon, yung Holy Spirit, ililid niya tayo kung paano tayo magkukuan doon. Kaya maingat tayo. Baka nahaharangan natin yung mga ginagawa ng Panginoon. We align. Okay? Ito yung mga keywords na ginamit dito. Blessed be the name of God forever and ever. Ito yung panalangin niya nung kwan. Kasi papatayin sila Binigay ng Panginoon yung panaginip. Ito yung papuri, yung response ni Daniel na papuri, pasasalamat sa Panginoon. Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His, and He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. Ito yung binasa nung inauguration ni Trump. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. I thank you and praise you, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of you. For you have made known to us the king's demand. So, blessed are those na binibigyan ng Panginoon ng pangitain regarding sa mga pangyayari sa hinaharap. Pero sa atin ngayon, nasa Bible na yan Nasa Bible na. Lahat ng prophecy is confirmation na lang doon sa nasusulat. Pag may prophecy ka na wala naman sa Biblia, delikado ka na. May bago kang gospel. He prays from Daniel. He prays till you know that the Most High rules in the kingdom of men, and He gives it up to whomever He chooses. Okay? So, kaya pangit na tanong yun. Ba't ako, Lord? Ba't ako, Lord? Mahirap itanong yan. Kasi, ito, and gives it to whomever He chooses. So, sa atin, kaya nga yung tema natin sa anniversary, stand firm and abound in the work of the Lord. So, sige Lord. Parang ganun sana yung sagot natin kung may pinapagawa ang Panginoon. Sige Lord. So, yun. What is the significance of the 70 weeks prophecy? Nakakalungkot ito Kasi 70 weeks lang sana. Nabagabag si Daniel nito. Kasi yung prophecy, 70 weeks, matatapos na sana. Bakit? Ang problema, na-inlove yung Israel sa na-inlove yung Israel sa Babylon. Noong malapit-lapit na yung mag-e-end, yung prophetic na mag-e-end na yung
pagdisiplina ng Panginoon sa kanila, nabagabag si Daniel kasi ayaw naman na nila umuwi sa Israel. Ang bira. Gustong-gusto na nilang manatili doon sa kung saan sila na-exile. So, alam mo bakit nawala yung 10 tribes? Ayaw nilang bumalik. Nawala na sila. Buti may remnant na umuwi dito. Kaya na may natitirang ilang tribo ng Israel. So nawala yung 10 tribes. Hindi natin matrack kung nasaan sila. So nabagabag si Daniel dito. Anong nangyayari sa Israel? At sinabi ng Panginoon sa kanya na wala, hindi nagbago ang Israel eh. Kaya inextend. Inextend yung 70 weeks. So 70 weeks are determined for your people and for your holy city to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah, the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the walls, and even troublesome times. And after 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the Prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. And the end of it shall be with a flood, until the end of the war, desolations are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week. But in the middle of the week, he shall bring an end to sacrifice and offering, and to the wing of abomination shall be one who make desolate, even until the consummation which is determined is poured out into the desolate. Okay? Anong ibig sabihin nun? Nandito. Etong prophecy na ito, tumutukoy sa pagdating ng Messiah. May 3 section yan. Tingnan natin yung 3 section niya. So, 7 weeks of weeks. Ang ibig sabihin, 7 weeks of weeks, ang ibig sabihin ng 49 years. 7 times 7. Itong 49 years, kasama dito yung panahon mula kay Ezra hanggang kay Malakay. So, yan. May mandate kasi si Cyrus na i-rebuild nila yung temple at yung wall. So, nabuo ng 46 years. So, 46 years to build. And the walls another 3, totaling to 49 years. So, ayan. And then, 62 weeks of weeks or 434. Bakit itong 434? Akala ko matatapos na. Akala ko marirestore ng Israel. Bakit may 400 years? Ito yung sinasabi nila na nahimik ang Panginoon. Ito yung panahon ni Malakay na nanahimik ang Panginoon hanggang sa dumating si Jesus Christ. Hanggang sa inauguration ni Jesus Christ doon sa Jordan River nung binaptize siya ni John the Baptist. Okay? So, 400 years. Dito nakabase yung sinasabi nilang nanahimik ang Diyos. Na-extend, dapat ma-restore na sila dito eh. Hindi sila nagsisi. Hindi sila nagbago. Di ba nagagalit si Malakay? Balik sila sa dati eh. Yung rebuke doon sa panahon ni Amos, yung rebuke sa panahon ni Isaiah, yung bago sila mapunta sa Kwan, mapunta sila sa Babylon or sa taas sa Persia. Iyon na naman ang binabanatan ni Malakay dito. Hindi sila nagbago. Kaya na-extend, nagkaroon ng 400 years. So, humaba. So, kung nagpakatino sana sila, mas mahaga yung... Kaya tayo rin minsan ang nagproprolong ng agony. Pambihirang buhay yung hindi tayo natututo. So, ayan. Pero dumating ang Messiah. Okay, and then 1 week of weeks or 7 years. Ano to? In these 7 years, Messiah will confirm the covenant, but he will be cut off. Nabanggit dito yung kwan. Kino-confirm niya yung covenant. May bagong covenant. Ito yung sa komunyon. So, di ba, sabi, kape tayo, sabi ng Panginoon. Kumuha siya ng tinapay. Pinutol yung tinapay. Ito yung katawan ko. So,
He was cut off. Kino-confirm niya yung covenant. Pinatay siya eh. Pero actually, that is the establishment of the covenant. And ayan, this prophecy is what the faithful used to understand. Itong prophecy na ito, so pagkwenta. Kasi maraming faithful. Kasi wag mong sabihin masama sa lahat. Meron at merong faithful yan. Nagtitira ang Panginoon, nagpre-preserve lagi ang Panginoon ng mga remnant. Kaya ang church, kahit nagkakaroon ng apostasy, kahit nagbabackslide ang lahat, nanlalamig ang lahat, nawa, kasama tayo sa preserve ng Panginoon. So, yan, harinawa. So, sana ganon. So, with the grace of God, sana hindi ako kasama sa Lord. Lumalayo. So, by your grace, i-preserve mo ako, isama mo ako sa remnant. Di ba? Nagtampororot si pangalan nito, si Elijah. Ako na lang, sabi. Sino nagsabing ikaw na lang? May 1,000 natira dyan. May preserve ang Panginoon. Ngayon, yung 400 years na yon, may nakakaintindi, nag-base sila sa kwenta-kwenta ng mga ito. Nababagabag si Daniel, nag-base siya, kinuha niya yung scroll ni Jeremiah. Inintindi niya yon. Tapos yung 70 years na yon, naunawaan niya, ganun, na-extend pala ng Kwinenta naman na ng mga ito. Kaya nung ipinanganak si Jesus dito sa Luke 2:25-38, bakit nandun si Simeon sa temple? Bakit alam niya? Bakit may mga taong alam nila na yun yung panahon? Kasi ito yung mga prophecies na pinagbasihan nila. Itong mga 62 weeks kwinenta nila. At nandun sila sa paligid ng temple, alam nila na dyan lang parating bigla. Pinagsilang na yung anointed one. Kaya yung nakita ni Simeon, kunin mo na ako, Lord. So, yun yung kanya. Kunin mo na ako, Lord. Nakita ko na ang katuparan ng pangako mo. So, eto, may mga faithful believers na they use these prophecies to estimate kailan ipapanganak yung Messiah. Okay? So, that's the book of Daniel. Pero bago tayo, buksan natin yung bibigyan natin ng overview. Nagugustuhan ko kasi yung Nagugustuhan ko yung paliwanag ng panoorin nyo na lang ninyo yung video. Pero ipapakita ko yung picture rin dito. Window. Daniel. Ito. Overview natin ng Book of Daniel. I-send ko rin yung link ng video later sa ano nangyari? Ayaw mag-upload. Ano nangyari? Ayaw niya. So, ayaw niya pakita yung ulit. Wala. But anyway, etong pakita ko na lang. Ay, nawala. Ayan, i-send ko sa link and then i-send ko rin yung link ng video. Pero ito yung paliwanag niya. Nahati-hati sa section. Kung mapapansin natin, nabanggit ko kanina, yung pagkakasulat niya, nag-introduction si Daniel sa Hebrew, and then nagsulat siya sa gitna ng aklat ng ginamitan niya ng Aramaic, and then nag-conclude siya ulit sa Hebrew. Ganito yung pag-intindi dito. So, yung kwento, yung introduction, paano sila nakarating doon? So, na-recruit sila sa Babylon. Itong Babylon na ito, na-pressure silang, sina Daniel, na-pressure silang mag-compromise sa mga practices nila. Pero, hindi sila nag-yield sa mga temptation doon. And the Lord exalted them. Okay? And then, doon sa kalagitnaan, pagdating natin sa chapter 2, may 2-4-6. May 6 na bahagi ng kwento dito. May 6 na bahagi yung kwento dito sa gitna.
Yung chapter 2, ikwinekwento dito yung panaginip ng hari. And ayun, napaniginipan ng hari yung mangyayari sa mundo, yung binanggit natin kanina na mayroon magkakasunod na empire na darating sa mundo, magiging world power, and a new kingdom from outside, a stone will come and crush it. So ayan, the king's dream. Now, pagdating sa chapter 3, ang sumunod na kwento sa chapter 3 ay yung fiery furnace, yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego. So, paliwanag yan. But anyway, i-send ko na lang yung video sa inyo. Na yung kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kahawig ng chapter 1. So magkaka-align ito, chapter 1, chapter 3, and chapter 6. At yung sinasabi sa kwento ng fiery furnace kasi, meron na namang temptation to compromise. Itong mga taong ito, Shadrach, Meshach, and Abednego, hindi sila nag-compromise. And they are exalted na naman, nag-shine sila sa kingdom. And kahit yung hari, napagawa ng batas na sambahin yung Diyos ng Israel. So, ayan. Nag-shine sila pag hindi sila nagko-compromise. Now, sa chapter 4, makikita natin dito yung kwento ni Nebuchadnezzar na yung kwentong pumunta siya sa tuktok ng bakod niya, bakod ng kaharian niya, parang napahanga siya sa sarili niya. Ang galing-galing ko talaga. Grabe. Parang ganun yung ginawa ko lahat ito. Ang tindi ko talaga, parang ganun ayan. Ginawa ng Panginoon na parang hayop siya. Nawala yung katinoan niya. So, nung una, maganda si dapat kung nag-a-align ka sa Panginoon, yung matututunan natin dito, kung nag-a-align ka sa Panginoon at sumusunod ka sa kagustuhan niya. Kasi sabi ng Panginoon kay Nebuchadnezzar, He is my servant. Kung nagpapakontrol ka sa Panginoon at sinusunod mo yung kagustuhan ng Panginoon, namamayagpag ka, nag-i-increase ka. Pero kapag yung sarili mo na ang ipinapanguna mo, nag-a-align ka sa sarili mong halusinasyon, parang gano'n. Ginagawa ka ng Panginoon na parang, tawag nito, beast. Yung ginagamit naman. Parang hayop, mas mababa pa, mas masahol sa hayop. Parang ganon yung kwan. Pero nung nagsisi si Nebuchadnezzar, makikita natin dito na reinstate siya ng Panginoon, binalik siya. Okay? Pagdating sa chapter 5, itong chapter 4 at chapter 5 magkatapat ito, magkatapat. So yung chapter 4, yung chapter 5 kwento naman ni Belteshazzar, yung anak niya. Na gano'n na naman, nagmayabang na naman. Kagaya ng tatay niya, nagmayabang na dahil sa akin ito, to the gods of gold, describe nila sa akin, nagsulat ang Panginoon. Ang pinagkaiba ni Belteshazzar sa kasi Nebuchadnezzar, Belteshazzar si Daniel, Belshazzar. Ang pinagkaiba ni Belshazzar at sa Nebuchadnezzar, nagrepent si Nebuchadnezzar, ibinalik ng Panginoon. Si Belshazzar, hindi siya nagrepent. Kaya sa gabing iyon, pagkabigay ng prophecy, yun yung hukom niya. So, kaya hindi ka basta binapabagsak ng Panginoon. Binibigyan ka niya ng chance na magsisi. Kagaya ng Parao rin, 10 times yung binigay ng Panginoon to align himself to the program of God. 10 times. Ayaw winasak niya sarili niya. So dito, kung nagsisi lang sana, I think, mapopospon pa yung pagdating ng isang bagong kingdom. Kaso hindi siya nagrepent. Now, pag-akyat natin sa chapter 6, nakatapat na naman itong kwento na ito, kapares nito yung chapter 1, kwento ni Daniel na ayaw umulam ng syotag. Tapos gusto niya balatong, munggo. Dahil ayaw niya mag-compromise, na nag-shine siya sa kingdom, na favor dumating sa kanya, naging maganda siyang ehemplo para sa Panginoon. So, yan. And then yung chapter 3, yung kwento ng tatlo sa fiery furnace. And then itong katapat niya si Daniel sa chapter 6, yung kwento ng Daniel in the lion's den. So dito rin, compromise again ang pinag-uusapan.
may batas na bawal manalangin. Ibang empire na to bawal manalangin. Kaso si Daniel, hindi, this is my commitment to the Lord. He stood up, he stand firm. So yun yung he stood firm. Yun yung ginawa niya, and the Lord saved him. The Lord protected him. So yan. And nag-shine siya, and then makikita natin na pinapapurihan kahit si Darius ay nagpuri sa Panginoong pinaglilingkuran ni Daniel. Kaya pag ang makikita natin dito, pag nag-i-stood firm tayo sa ating mga convictions, sa ating mga tinuturo ng Panginoon sa atin, nagsashine tayo diyan. At naigagabay natin ang ibang tao towards sa Panginoon. At nagde-demonstrate ang Panginoon sa buhay natin ng isang bagay na mapapansin talaga ng mga tao at magre-respond rin sila sa Panginoon. Now, pagdating sa chapter 7, si Daniel naman ang nanaginip dito. Ito yung nanaginip siya, hindi niya may paliwanag yung panaginip niya. Kung ano-ano yung mga napanigipan niya, mga hayop, mga iba't ibang klase, lion na may pakpak, so iba-iba. And hindi niya may paliwanag kung ano yung dreams niyang yon. Pero more on the coming Messiah, yung panaginip na yon. So nangungusap na ang Panginoon ng mga susunod na may parating na si Messiah, and then ang Diyos iaangat niya itong Messiahang ito. So yon. And then after ng chapter 7, so yung chapter 7 at saka chapter 2 magkapares yun. 'Di ba yung chapter 2 na naginip yung hari, naginip siya ng yung kingdom sa magkakasunod. Yung chapter 7 tuloy yun, parang commentary nun. Tuloy niya yun. Na yung bato, ini-explain dito kung ano yun. Gumamit lang ng iba't ibang simbolo ulit. Pero ini-elaborate niya yung pagdating ng Messiah at yung Messiah ang sisira ng mga kaharian ng mundo. And then, pagdating sa chapter 8, bumalik sa Hebrew yung language na ginagamit dito. At sa chapter 8, nagkaroon ulit ng pangitain si Daniel. Nakakita siya ng isang ram, isang kambing, at may mga sungay ito, hindi niya rin may paliwanag kung ano to. Mga hari na masasama ang mga to, na maninira. Tinutukoy dito yung mga Greek Empire. Dinidescribe niya itong ibang imagery pero pareho lang sinasabi. So, yung Greek Empire ito. At ayan, may sisira, papasok diyan, sasakupin niya ulit ang Israel. And dito pa nga yung nag-alay sila ng baboy sa loob ng templo. Yung abomination, desolation of abomination yung sinasabi nila. So, yun. And then chapter 9, nanalangin si Daniel. Kasi nabagabag siya dito. Bakit? Parating na yung 70 years, patapos na yung 70 years, matanda na rin si Daniel. Bakit hindi niya nakikita ata? Parang hindi nangyayari yung prophecy na i-restore ang Israel. Piniliwanag ng Panginoon na wala, hindi nagsisi ang Israel. So, actually, tuloy-tuloy lang yung ginagawa nila. Kaya na-extend, nagkaroon ng another 400 years bago dumating yung Messiah. Okay? So, binasa niya yung mga prophecies ni Jeremiah and then naintindihan niya na yun, nagkaroon ulit ng 400 years na extension. Okay? So, minsan, we obey para hindi ma-prolong yung agony. So, we can create a sermon here na minsan sa katigasan ng ulo natin, kung prodigal son sana, uwi ka na kasi. Ba't ka pa tumatambay sa kulungan ng baboy? Parang gano'n. So, if lang sana, madali tayong magsalita. Kasi pinapanood na lang natin yung kwento ng Israel. Pero some way or another, sa ating buhay, may mga ganitong itsura May mga sinasabi ng Panginoon, pero saka ng Lord, extend natin. Kaya hindi tayo nakakausad sa another level ng buhay natin. So, yan. And then, sa chapter 10 and 12, nagkaroon ng pangatlong vision si Daniel. At may mga iba't ibang kingdoms na naman ang napanaginipan niya rito. At itong iba't ibang kingdoms na ito, ini-interpret nila, kung ano-ano yung anong ibig sabihin ng mga ito. So may mga nagsasabi
na ito raw si Antiochus, nangyari na ito kasi may parating na hari and then sisirain ang Israel and then mamamatay, may napakatinding hari na maghahari doon, mga mananakop pero mamamatay rin. So sinasabi ng ilan, ito raw yung pag-atake ni Antiochus noong 160 BC, 100 years before the coming of Christ. Sinasabi naman ng ilan, itong pagkasira raw ng Roman Empire noong 70 AD, nung sumakop ang Rome sa Israel. Sila raw ang nagpatupad nito, paglusob sa Israel. At marami naman ang nagsasabi na mangyayari pa lang ang mga ito. Pero according dito naman sa interpretation ng scholar dito sa Bible Project, somehow tama raw sila lahat. Sinasabi niya. Pwedeng nangyari na ito kay Antiochus, pwedeng nangyari na ito doon sa yung sa paglusob ng Rome sa Jerusalem noong 70 AD, at pwedeng mangyayari pa. Kasi parang pare-pareho lang yung kwento, nauulit-ulit lang, nagsa-cycle lang tayo, nauulit-ulit lang yan at hindi natin natututo pag ganun, hindi mo binabago yung kwento, sinuulit mo lang yung kwento . So kaya sinasabi, meron ang mangyayari pang ganito. Sa mga empire sa panahon natin ngayon, mga bansa sa paligid natin, may mangyayari pa, may parating pa na parang si Antiochus, or parang yung hari ng Roma, mas matindi pa. Ito yung sinasabi ng marami na yung huling diktador ng buong mundo, si Antichrist. Yun yung nasisirain ni Jesus Christ mismo. Okay? So, yun yung kwento ng Hebrews na bakit yung pattern dito? May mga pattern dito na itinuturo. Ang mga tao, kapag hindi sila nag-a-align sa kagustuhan ng Panginoon, nagiging parang mga hayop sila. Yun yung parang puro hayop yung vision dito . So anong ibig sabihin nun? Pag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hayop ka. Parang yun. Ganun ba? So, ayan, nagiging parang hayop tayo. So, and then, ito, makikita natin si Nebukadnezar, parang kinonfront ng Panginoon, nagiging beast . And then na-restore siya kasi nagpakumbaba siya. Si Belshazzar, naging asal hayop ulit. Hindi siya nagrepent, nasira siya. And yung mga kaharian na binanggit, may mga nananatili silang beast lagi . Kaya nasisira sila. So in the end, masisira sila kasi hindi sila nag-a-align sa gusto ng Panginoon. So darating yung Messiah, siya ang huling tatapos sa kanila. So itong kwento ni Daniel, ito nagbibigay ng hope na nagmo-motivate sa atin ng faithfulness. Na kung ano man nangyayari sa buhay natin, ano man yung kwento ng buhay natin, dinala man tayong exile, nadala man tayo sa mga kung ano-anong pangyayaring mahihirap sa buhay natin, kung nananatili tayong firm sa ating faith. Kahit anong pinagdadaanan natin, pakainin man tayo ng masasarap, mga pabor, kung nananatili tayo sa ating conviction, iaangat tayo ng Panginoon yan. Hahamunin man ang ating pananampalataya, matcha-challenge man tayo, susunugin man nila tayo, proprotektahan tayo ng Panginoon, magliliwanag tayo. So, kung akusahan man tayo ng mga mali, so, ayan, para sa kasiraan natin, i-uphold tayo ng Panginoon. Ganun. So, parang this is a story of, nag-overlap, story ng mga bansa, na ganun ang kwento. Pag hindi nagpapakumbaba, nasisira. Nakasingit rin ang story ng mga individual na tao na kapag hindi nagko-compromise, umaangat. Imagine mo kung nag-compromise si Daniel. Walang Book of Daniel. Imagine kung nag-compromise itong Shadrach, Meshach, and Abednego. Tapos sila. So imagine kung pasaway si Daniel.
Wala. Ginawang tanghalian ng leon. Parang ganon. So, there is hope na it challenge us to be faithful to the Lord. Magpasakop lagi tayo sa Panginoon because if we stand firm in our faith, He will always rescue us. Pag nagpapakumbaba tayo at nag-a-align tayo sa Kanya, parang kay may Bukadnezar, bumagsak man tayo, i-reinstate niya tayo. Hindi niya tayo dadalhin sa ating kasiraan. So ito yung kwento ng Daniel. Isesend ko yung link, papanonoorin nyo yung medyo magulo yung paliwanag ko. Pero maganda yung pagkapaliwanag niya. It's an 8-minute video sa Bible Project. So this is our lesson for this evening. Napakaganda ng Book of Daniel. And mababanggit natin sigurado ulit ito pag nandun tayo sa New Testament survey sa Book of Revelation. So, ayan, may mga tanong tayo rito. Kung may tanong, nakahanda si Pastor Dennis. Sumagot. That is our lesson this evening. Purihin ang Panginoon. Ayan, tingnan ko kung babalik ito. Notes natin. I think signal lang yung mahina kanina. Okay. Kung wala na, can share talaga. Kung wala na, hinihiling ko kay Pastor Dennis na i-close tayo ng prayer para hindi kayo masyadong gabihin. Okay, manalangin tayo. Minsan pa Lord, nagpapasalamat kami sa gabing ito. Lord, natapos itong Book of Daniel, pag-aralan po namin. Maraming salamat Panginoon sa mga buhay ng mga tao nito, mga apat na magkakaibigan, Lord. Lord, sa kwentong ito, makikita namin na kahit ganun pa man ang nangyari sa kanila na hindi sila nagsisi, pero Lord, dumating ka para sa kanila. And Lord, nagpapasalamat po kami Panginoon dahil sa panahon na ito, pinapakita mo Panginoon na ang lalim ng pag-ibig mo at yung grace mo Panginoon na hindi po namin maarok Lord na yung binigay Panginoon. Salamat Panginoon sa gabing ito, sa paggamit mo Lord God sa time na ito sa buhay Lord Pastor Bry na siyang naging teacher namin sa buhay na ito. And Lord, sa mga kapatid namin na sa Hong Kong, sa mga kapatid pa namin sa Halyap, and sa Quirino, and lahat ng nakipag-join sa aral na ito, Panginoon, bless mo kaming lahat. Restore mo yung mga naubos na lakas namin sa araw na ito, lalong-lalo na Panginoon itong mga kapatid namin sa Hong Kong. Gabayan mo ang bawat sa amin, sa aming pagtulog, pahinga. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap sa amin kung ano yung mga gusto mong sabihin, Panginoon. And Lord, thank you dahil napakabuti mo. Nagbibigay ka pa rin, Lord God, ng mga chances na kahit, Lord, minsan nakakasar na kami sa iyong harapan. And Lord, we thank you dahil hindi natatapos, Panginoon, yung mga plano mo. And Lord, salamat dahil kasali kami lahat, Lord God, sa mga plano mong yan. Lord, tulungan mo kaming i-align ang aming mga sarili hanggang Lord sa pagdating. Salamat Panginoon at Lord, kinocommit namin ito lahat sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, good evening. Good evening, Amen. Pastor. Thank you, Pastor. Thank you so much. Thank you. Ang ganda ng araw natin. Kita-kits sa Martes. Magkasukat tayo. See you on Tuesday. Ilang araw na lang. Bless. Okay. Bless. Good night, everyone. Everyone.